Panginoon. Hallelujah! Malakas na palakpakan sa ating Panginoong Yesus. Praise God! Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. At tunay nga po, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa tagumpay sa hayo, sa tagumpay ng krusada, sa tagumpay ng kasalan. Kaya minsan pa, ibalik natin ang kapurihan sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Thank you, Father. Thank you. At kung paano ngang salamat nga sa Panginoon dahil itong crusade na to, eto na naman, kasalan, crusade, lagi na lang natatapat, pilit nating iniiwas, pero talagang nagkakaroon ng changes. At kung paano ngang, eto lang yung isa ko masasabi sa nagpasimulang maging mananayaw. Nandiyan ba si Lay ulit? Lay, where are you? Yun. Kasi talagang pag may sinimulang ka sa Diyos, tapusin mo. At hindi natin pwedeng maging dahilan yung ako ay nag-aaral, ako ay may trabaho. Bahala ka na kung anong pakikipagtipan mo sa Panginoon. Pero sa totoo, nung crusade, nung lalaki na ang isasayaw, dancer, isayaw nyo. Walang lumapit na lalaki, bumbong nga pala lahat ang mananayaw natin. Subay kinagatan. Lahat sila sa akin lumingon. Nasaan na mga mananayaw mo? Hindi ko masabing may kasalan. Hindi natin pwedeng idahilan yun. Ang sabi ko lang, ewan ko po. Buti na lang may dalawang taga-Pasakaw pa. Galing pa ng Pasakaw. Ang biyahe po nila is 12 to 16 hours. From Pasakaw going to Batangas. Di ko pala alam pag Bulacan. Bulacan yung dati kong naririnig. Ngayon, South to. Buti na lang may dalawang dumating. Kaya sana sa Grand Crusade, maaaring meron pa rin tayong mga kanya-kanyang dahilan. Sana sa Grand Crusade, nandun tayo dahil tunay na ang kagalakan ay nilubos ng Panginoon na kung paano ang lugar ng barangay Kamastilisan, sa unang kita mo, sasabihin mo, ay ang liit ng court. Sa unang pagpasok ng barangay na yan, malalaking bahay. Unang hayo namin sa malalaking bahay, medyo busy sila, medyo hindi open ang salita ng Diyos. Pero doon sa may Aplaya, doon napakaraming tao at talagang masasabi ko, hindi ko na pahabain yung dahil nung pagkatapos ng crusade, sa dami ng dumating, nagpasya kami ni Sister Fe na ikutin yung akala namin, yung sasakyan ng pagkain na nandun sa resort. Paglabas namin, 3 babae na tuwang-tuwa, galak na galak at ang sabi, mga sister, hindi namin mapaliwanag. Ibang kagalakan, ibang kaligayahan namin. Hindi namin may paliwanag, lalo na nang dumaloy ang Holy Spirit. Salamat, salamat, salamat sa inyo at pinapunta nyo ang gawain ito sa lugar na ito. Purihin natin ang ating Panginoon. At kung paano yung supposed to be na October 25, na crusade sa Kamastilisan, tama ba? Yung nagkabagyo, si Christine, dumating po. Kahil, dumating po yung mga taga-Kahil. At talagang isang buong sambayan, isang isang L3, kasi dinaanan na rin si Tatay Rolando, yung gumaling sa lugar ng Dacanlao, yung may diabetes na may sugat na kung nakita nyo yun, tulo ang luha, tulo ang uog, tulo ang laway. Totoo yun dahil nasa unahan kami at sa sobrang hiya po ng matanda, hindi na siya sumubsob na lang siya kay Brother Reggie. Kaya kita namin talaga lahat tuluan dahil isang buong taon hindi nakakalakad. Subalit nang dumating ang utos na to ng Panginoon, ang dalaw ng Diyos sa kanilang barangay, siya ay nakalakad, siya ay magaling at ng aming pasyalan. Talaga pong nakakalakad, sabi ng asawa, simula po nang kami ay dinalaw. Hanggang ngayon, ang asawa kong ito na nakahiga lang, nakaupo lang, nakakalakad na po talaga. Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya yun ang kagalakan natin. Kasi pwedeng yung sa paghayo, pero pag yung muli mo silang binalikan
out of their knowledge at nadatnan mong tunay na magaling, talagang masasabi mo, utos mo talaga to, o aming Panginoon. Kaya yung taga-barangay Kahil naman, isang buong sambahayan, galing pala sila ng Cavite, at ang sabi nga nila, paano kami pagkatapos ng crusade? Paano po kami na galing Cavite, lumipat ng Batangas, walang gawaing madaluhan, subalit ang utos ng Diyos ay buhay na walang hanggan, kaya ang lugar ng Batangas, meron na silang panibagong assignment. Ang lugar ng Kahil, bagamat yan po ay dati nang nahayuan, dati nang nagkaroon ng gawain, subalit dahil nga sa kakulangan ng mga manggagawa, ang halos lahat na aming pinuntahan na dating umaattend sa churches natin, nanatili naman po sila. Pero nasa iba na silang church. Kaya hindi na natin sila pwedeng agawin pa. Maliban talaga magkaroon sila ng kauhawan. Kaya itong panibagong sambahayang ito, yung isang buong sambahayan na dumating nung gabi ng krusada at ang mga kapitbahay pa, ito na po ang mga bagong pupuntahan ng ating mga kapatid sa lugar ng Matipok, Batangas. Kaya tunay, tagumpay ang ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. At yung pong si Nanay Loretta na nung April 9, na pinadalaw po ng Sister Oklet. Ganun po ang ating Sister Oklet, talagang pag siya may binigay sa kanya ang Panginoon, kinauhawan niya, at sabi ko nga sa inyo, kaya lang medyo kami nagkakatatawanan kasi yung itsura po ng matanda medyo, yung mga ngipin niya nakalabas. Di namin alam ba't ganun na. Pero talagang nung madatnan namin yan, nakaupo lang, hirap lumakad, talagang paunti-unti lang. Subalit mula sa kanilang tahanan, patungo sa krusada, hanggang sa altar call, nandoon at maging sa pag-slain. Na-slain po si Nanay Loretta at tunay na maging ang kanyang mga sambahayan, ang kanyang asawa. Kitang-kita ko po ang kagalakan. Ngiting-ngiti po. Umuwi po pala yung girlfriend, yung kapatid, anak talaga ng ating kapatiran ni Brother Bio. Umuwi from Taiwan, tama ba Taiwan? Naiwan pa yung boyfriend niya doon. At nandun mismo ng araw ng krusada, kasi hindi ko siya kilala, ang kilala ko yung kapatid niya. Kaya pinasundo ni Sister Bebe, nandyan na nga daw sa may gate, paupasukin, paupuin, at talagang kitang-kita ang kanilang kagalakan. At yung katabi ko pong matanda, habang nagpapatotoo si Nanay Loretta, nang sabi nga ni Brother Elmer, siya po ay nakahiga lang, hindi nakakalakad, mismong yung kapitbahay. Sabi ng kapitbahay, kasi nasabi ni Sister Beth na pangalan, Loti. Basta iba sabi, Loretta po yan. Kilala ko po yan. Hindi po talaga yan nakakalakad. Kaya ngayon, tunay, totoo ang Diyos na inyong pinakilala sa amin dahil nakarating siya dito sa covered court. Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya mismong sa kanilang mga labi, mismong sa kanilang mga bibig nang gagaling ang patoto na tunay na ang tanda, himala at kababalagan ay naranasan sa lugar na yan ng kamastilisan. Kaya sa lahat ng ito, salamat po sa inyong mga binhi. Tunay na ang inyong mga binhi, ito'y hindi nawawalan ng kabuluhan. Tunay, nakitang-kita natin sa lahat ng pagliligtas, sa lahat ng pagpapagaling, sa lahat ng pagpapalaya, ang lahat ng ating binhi. Great is our reward. Purihin natin ang ating Panginoon. At salamat sa kalakasan, salamat sa pagkakaisa sa lugar ng kasalan. Ito po ang kasalan na medyo na-stress ako. Kaya nakachinelas na lang ako ngayon. Kababalik-balik ko dahil walang veil. Walang veil. Ang dumadating sa akin, yung seat cover, tatanggalin ko ba para gawing veil? Ang sagwang tingnan. Sabi naman ni Pastor, ang dumadating sa akin, yung alampay ni Sister Marisa. Di ba nakalampay ka? So, huhubaran ka pa ni Pastor kahapon. Salamat na lang. Ang una ko naisip, si Sarah. Ang sabi ni Sarah, nasa bumbong po. Siyempre, pag pangkasal, for sure, itinali na yan, itinago na yan. Si Kea. Kaya pala nung, akala ko, di kay Kea, takbo, dumating. Sabi ko kay Pastor, medyo i-delayed mo ang cord and veil. Walang veil. Okay. Pagkuha ko ng veil, sabi ko, iba ang amoy. Yung pala, sa nanay, sa mami pa yun ni Kea. Wala din daw yung veil ni Kea. Hindi daw binalik ng mga abay. Subalit, salamat sa Diyos.
Di ba naging maayos? Kasi magiging yung ceremony ng wedding. Pag wala yung veil na yon, alam niyo yung little bridesmaid, pinakuha ko na din kay Glenn yun. Sabi ko, Glenn, bulungan mo na. Kilala daw niya. Pag-check ni Glenn, hindi pwedeng iunat. Hindi makukulambuan si Ajoy at si John Mark. Subalit salamat sa Diyos, mula din sa labi ng mga dumalo. Tama ba, Sister Maura? Sabi, napakaganda po ng kasalan. Napakapayapa po at tunay sa nanay nga ni Ajoy. Kung hindi tayo lahat nagkaisa, talagang mahirap ang kasalang yung hinahakot nating lahat. Subalit salamat sa mga kabataan, salamat sa mga may gulang, ang Kang Herbing, pabalik-balik. Doon maraming kailangang i-check na kailangan ang sasakyan natin ready lahat. Pero salamat, naging matagumpay ang kasalang ito. Sa Diyos, ang lahat ng papuri